Alright, have a blessed Sunday morning dito sa Davao City. So ito yung weather and climate namin dito ngayon. Napakaganda, no? Napakaaliwalas ang aming kalangitan. Although maulap pero hindi siya maulan. Tama lang, no? Hindi mainit. Tapos yung kalsada namin dito ngayon napaka maalwan, very spacious, walang congestion. Paano kasi Sunday, pahinga ng mga empleyado, estudyante, first day. So itong kalsada na to, nakikita ko din ang tinatawag naming MacArthur Highway, Matina, Davao City. Sa Metro Manila, ang mga main roads doon daw ay binabaha, no? Daming mga nagsilabasan, nagsidaanan sa ating newsfeed na maraming ang binabaha hanggang dibdib, daming stranded. Hindi lang Metro Manila, maging sa kalapit na rehiyon nito, ang Calabarzon, yung Region 4A, Rizal, Batangas, Cavite, Quezon. So yung mga probinsya na yon ay inuulan, maraming baha, maraming mga stagnant na mga tubig. So maraming stranded na mga citizens. So dito sa Davao City, ito yung kabaliktaran ang aming dito klima. So tila halos lahat ng bagay yata sa Pilipinas or sa Manila, Metro Manila, ay siyang kabaliktaran sa Metro Davao. Metro Manila, Metro Davao, parehas metropolitan city. Pero pagdating sa klima, magkaiba. Pagdating sa baha, magkaiba. Yes, binabaha rin naman ang Davao City, pero yun nga, bali 5 hours pinakamatagal bago tsaka huhupa na. For example, yung huling 2 linggo na nagpabibo ang administrasyong Marcos, yun nga si Vince Dizon, nagmumura pa, sobrang devastated siya kunyari sa baha na nangyari sa Davao City. So far wala namang namatay sa leptospirosis, no? God forbid, walang mangyari sanang ganon sa Davao City. Okay lang amin, kumbaga baha lang, kumbaga yung baha kasi yan hindi maiwasan. Ibig ko sabihin, andyan talaga yan nangyayari. Mga constant na mga bagay sa mundo ay ang pagbaha. Dahil nga sa malakas na buhos ang ulan, nito niladang metric tons of waters, volume of waters, yung ibabagsak pa naman sa kalupaan ng Davao. So mayroon talagang flash floods and overflowing sa mga baha, pero good thing walang mga nangamatay, walang mga namamatay dahil sa leptospirosis. So still manageable pa rin yung namin dito, yung baha. At hupa nga agad kasi nga hindi naman kasi stagnant. Ibig ko sabihin, hindi barado yung mga kanal namin dito. Hindi kagaya doon sa Metro Manila na para lang maikubli or para lang makadenay or makadepensa ang administrasyon. So ginamit si Torre, no, ng MMDA. Ginamit yung kanyang kasinungalingan para pagtakpan ang kailangan incompetence as MMDA. So kasi isa yan sa trabaho ng MMDA, di ba, yung panatilihin ang magandang daloy ng trapiko, at the same time yung baha hindi tatagal ng ganun kadami ang baha or kalakas or kalalim, hindi abot sa ganun level. Pero dahil nga incompetent sila, so idadaan na lang sa statement na kasinungalingan. So ano ba yung sinasabi niya kasinungalingan? Yun na nga daw parang manipula or parang sabotahe. Tinakpan daw yung mga drainage, tinakpan yung mga sewerage or mga system, no, yung mga creek. Tinakpan daw, nilagyan ng mga basura daw ng mga taong bayan doon sa Metro Manila para daw magkaroon ng baha. Aba, edi wow. Di ba? So ibig sabihin pala, kung basura lang pala ang magiging rason para hindi makadaloy or hindi makadiretso sa dapat niyang pupuntahan ang tubig, baha, hindi sana yan lang gagamitin imbis na gagastos pa ng bilyon-bilyong peso para sa flood control projects throughout the country, di ba? Hindi sana basura na lang kung sino man yung naglagay ng mga basura, nagtakip, no, sa mga pipe or sa mga drainage. Kayo na lang mag-contract. Gumawa na lang kayo ng kayo lang gumawa ng mga flood control project kasi yan ang purpose, di ba, para takpan, paharangan yung tubig na makadaloy sa dapat niyang daluyan sana. Oo. So parang kinokontrol natin yung baha, yung kanyang destination. Ginaguide natin yung baha na diyan na sila dapat dadaan sa tamang daanan na walang masasagasahan, walang mga masasagasaan ng mga bahayan, ganyan, komunidad. Well, balik tayo dito sa Davao City. Ito yung namin dito, klima, di ba, napakaganda. So kami dito, nag-i-enjoy kami dito araw-araw, kumakain, nagbubundatan yung tiyan namin dito, kakakain ng napakadaming masasarap na durian,
pomelo, kumakain kami ng mga mangustin, ano pa, lanzones, grabe, napadami ako sa lanzones kahapon, kagabi, hindi na maulit yun. Dami mga dodol, no? Pagkain ng mga kababayan natin mga Muslim, ang sasarap, grabe. Yung mga dodol, yung mga browa, mga tong ano na pang mga amig, mga panyalam, the best mga pagkain nila. Tapos meron pang sa mga tribo, no? Basta mamaya lalantakan natin yung ano, yung mga pagkain ng mga tribo natin, mga lumad. Doon sa Magsaysay Park Village. So, nag-i-enjoy kami mga taga Davao City. Ini-enjoy namin yung summer. Hindi pala summer dito sa Pilipinas. So, pero parang summer yung ano namin dito, summer feels. Kasi ang ganda ng klima, yung liwanag, tama lang, no? Hindi trek yung araw pero hindi masakit sa balat kasi may mga ulap. Tapos ang gandang hangin, napaka-presko. So ito yung ano natin, kaya ko tinawag, kaya bumungad sa inyong salita ni Gala the Explorer ay blessed Sunday morning dito sa Davao City. Kasi nga napakaganda ng ano, klima, napakaganda ng aming tempo. Hindi siya crowded, hindi traffic, hindi congested, hindi maulan, wala nang baha. Yung baha nga namin last 2 weeks pa yun. At alam niyo naman ang mga mainstream media, bayad yan. Kung hindi man bayad, nakipag-alyansa yan sila sa BBM administration kasi nga ayaw nila sa mga Duterte. Kasi pinapasara ba naman ang stasyon nila. Mga bully kasi itong ano, entitled and bully itong mga ABS-CBN, mga TV5, GMA. Kasi nga sila yung naniniwala kasi sila na undefeated, untouchable sila since the world began, ganyan, no? Nung sila nasimula hanggang ngayon, alam to kasi nila ang kakayahan nila na kaya lang mag-manipulate ng mga politicians, but never in Duterte's watch. Kasi walang sino-sino sa batas. Kahit pa si Lusyutan, kahit pa yung Mighty Corporation, kahit yung PLDT, si may MVP, nako, kaya yung mga yan galit na galit sa mga Duterte. Kaya di baling ubusin ni BBM ang pera ng taong bayan sa kakanakaw, di baling ilubog niya ang bayan sa utang. Wala silang pakialam doon. Ang sakayla doon ay Duterte talaga makapaghiganti itong mga mainstream media and oligarchs gamit ang mainstream media machinery. So yan, lagi nilang binabalita ang Davao City na binabaha nga nung Biyernes ng gabi alas 10 tapos pagka alas 4 alas 5 ng umaga hupa na. Pero yung balita ng GMA, ABS-CBN, TV5 hanggang 2 weeks, hanggang kanina nga meron ko nabasa, ABS-CBN bitalita pa rin na 6 hours to go. So wait lang, anong oras ba yon? Nakita ko alas 4 ng madaling araw. So 3, 2, 1, 12, 11. So alas 10 ng gabi kagabi nagkaroon pa ng talaga article si ABS-CBN na baha sa Davao. ABS-CBN or GMA, basta nasa dalawa lang yon, or kung hindi sige tatlo na lang, let's make it 3. Kung hindi ABS-CBN, kung hindi GMA, baka TV5 yan, basta mainstream media. Meron silang article na yun nga featuring Davao City, baha pa din sa Davao City. Jako ba yan? Kawawa yung mga Metro Manila, kawawa yung mga nabahaan sa Calabar Zone. Hindi sila binabalita. Binabalita lang dito na may baha, Davao lang. So yung tulong, walang tulong na mangyayari kasi nga akala nga ng mga taong bayan walang ganong sakuna sa Metro Manila and Calabar Zone, Central Luzon. Davao lang. Tapos tikom ang bibig ng mga Maka Marcos at mga Dilawan, mga Pinklawan, mga kakamping. Wala silang rage or rants sa social media. Di ba? Davao lang talaga sa Kalams. Davao lang sila meron pakialam. So that would be all. Thank you for watching. So have a blessed Sunday morning. So sa mga hindi pa nakapuntang Davao City, may oras pa ha. August 15, 16 yung pinaka-highlight ng event namin dito sa Davao City. Ibig sabihin, it's never too late or not yet too late na magpunta dito, mag-book ng ticket. So dito is August 9, 10 na ba? Okay, it's August 9. So meron pa tayong natitirang 7 days to go, 6 to 7 days. Kung 15 kayo pupunta dito, so 6 days na lang. So 10, Monday, 11, 12, 13, 14. So Saturday ang 15, 16 is Sunday. So tamang-tama ha, weekend. So pwede kayong pumunta dito mga taga Socsargen, Sarangani, Sultan Kudarat, South Cotabato, Coronadal, ano ba yun, basta Socsargen, no? General Santos City, Sarangani, mga taga Barn Region, atak na kayo sa Davao City, ganda dito. Kain, marami tayong mga kababayang mga Muslim dito sa Davao City na yun na nga, magpe-present ngayong Maranao, Maguindanaon, ano pa, Bangsasama, Iranon,
ano pa, basta maraming mga tribo. Punta kayo dito, Tausog, mga ganyan. Mga taga Zamboanga Peninsula, punta na kayo dito sa Davao City. Meron pa kayong oras na bumiyahe by land, 2 hour, ano lang naman, at 22 hours lang yata ang biyahe from Zamboanga City papuntang Davao City. Masakay na kayo ng bus, may biyahe naman, di ba? Kung mga taga Visayas, Bohol, meron kayong biyahe ha, direct to Davao City na bachelor tours. Yung mga taga Metro Manila, pwede pa kayong bumiyahe by land via Metro Shuttle Bus. So biyahe nyo, ano lang, 2 days and 1 night or 2 nights and 1 day, ganyan. So ibig sabihin, aabot pa kayo dito ng ng August 15 to 16. Matutunghayan nyo pa, mawitness nyo pa yung namin dito celebration. So yun lang ha, have a blessed Sunday morning everyone, Philippines world.